Good day. We are here to discuss the Region 7 and 8. Let's start with Region 7. The Region 7 is the Central Visayas. And Central Visayas is the second smallest region in the Philippines and is one of the 8 anchor tourist destinations in the country and one of the super regions in Visayas which strength is tourism. Central Visayas region is comprised of the provinces of Negros Oriental, Cebu, Bohol, and Siquijor. Saan po natin mag-explore dito sa Bohol? Ang Chocolate Hills po ay isang natatanging anyong lupa na tinatawag po siya na Chocolate Hills dahil nagkukulay tsokolate po ito kapag tag-init. Susunod naman po ang Philippine Tarsier Sanctuary. Ang Philippine Tarsier Sanctuary po ay isang lugar na sa Corella, Bohol na itinayo para protektahan ng Philippine Tarsier. Kailangan daw po pag pumunta tayo dito, tahimik lang po tayo para po hindi ma-stress yung mga tarsier. Ito naman po ang Lobok River. Ang Lobok River po ay isang ilog sa Bohol na pwedeng sakyan ng bangka. May kainan sa bangka habang naglalakbay sa ilog. Makikita mo rin ang mga magagandang tanawin at may sayawan o tugtugan habang nasa biyahe. Sunod naman po natin ang Abatan River. Sikat po siya sa mga mahilig mag-nature trip dahil po sa firefly watching sa gabi. At sunod po natin ang Bohol National Museum. Ang Bohol National Museum po ay matatagpuan sa Tagbilaran, Bohol. Ipinapakita po nito ang kasaysayan at kultura ng Bohol sa pamamagitan po ng artifact. Layunin po nito na itaguyod ang lokal na pamana o magbigay ng edukasyon sa mga bisita. At ang huli naman po ang Bilar Mahogany Forest. Ang Bilar Mahogany Forest po ay isang gubat sa Bohol na puno ng mahogany na mga puno. Ito ay isang sikat na pasyalan na nagbibigay na malamig na hangin at magandang tanawin. Mahalaga po ito sa kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran. Sunod naman po natin ang mga local delicacy sa Bohol. Una po dito ang tableya. Ang tableya po ay gawa sa cacao beans at ang proseso po dito ay ginigiling para makuha ang tableya. Sunod naman po ang barkilos. Ang barkilos naman po ay gawa po siya sa itlog, sa puti ng itlog, gatas at asukal. Ang paggawa naman po nito, pagkatapos maluto, hinuhulma po siya ng manipis at pinapatuyo at kilala din po ito sa malutong at matamis niyang lasa. Sunod naman po ang kalamay. Ang kalamay naman po ay gawa po ito sa malagkit na bigas or glutinous rice, gata ng nyog at asukal at kilala din siya sa malagkit at matamis na texture. Sunod naman po ang broas. Ang broas po ay gawa naman po sa harina, itlog at asukal. Ang proseso naman po ng paggawa nito ay binibake hanggang sa crispy at golden brown. Next naman po ang peanut kisses. Ito naman po ay gawa sa mani, asukal at puti ng itlog. Ang proseso naman po nito ay hinuhulma siya ng bilog at hinahayaan matuyo para maging malutong. At last naman po ang bibingka. Ito naman po ay gawa sa galapong or glutinous rice flour, gatas, itlog at asukal, mantikilya or butter. Niluluto naman po ito sa taas ng baga at nilalagyan ng toppings tulad ng keso or itlog na pula or ube. The tourist spot and local delicacies of Cebu. The first one is Olongan Wildfire Sanctuary. Location po nito is sa Mactan Island, Cebu. Kita po dito ay malawak na mga bahura at mangrove, mga tirahan ng iba't ibang hayop at halaman. Meron din po ditong iba't ibang mga uri ng ibon, mga hayop sa dagat, at mga pasalidad pa sa mga bisita. Pangalawa po ay Fusion Temple. Ang Fusion Temple po ay matatagpuan po sa Cebu City. Ang templo po ay itinayo ni Dharma Master Rishi, isang Buddhist mula sa China noong 1979. Pinapatakbo ito ng 7 Buddhist monks. Karamihan ay mga Chinese descent. Ito ay isang lugar ng paggalang para sa mga Chinese Cebuano, kung saan muling binubuhay nila ang kanilang espiritu sa pamamagitan ng pagninilay.
At ang pangatlo po natin tourist spot ay ang Liloan Lighthouse. Ito po ay matatagpuan sa Catarman, Liloan, Cebu. At ang mga makikita mo sa lighthouse ay ang mismong parola. Meron din po silang magagandang tanawin, malapit na mga attraction at papayapang kapaligiran. Naman po ay mga sikat na pagkain sa Cebu. Una po dito ay ang mozzarella o tinatawag ding masa reel, ay isang sikat na Cebuano delicacy na nagmula sa Mandaue City, Cebu. Sa paggawa po ng mozzarella, ito po ay pinatakulang mani na pinipino, asukal o latik, at tubig. Ang pinaghalong ito ay hinahalo, pinapataas at pinuputo sa mga rectangular bars bago ibalot sa puting papel. Ang texture po nito ay malambot at chewy na may nutty at sweet na lasa. Pangalawa po nito ang chorizo de Cebu, na tinatawag ding longganisa de Cebu, ay isang uring Pilipinong embutido nagmula sa Cebu. Paggawa po ng chorizo de Cebu, ito po ay ginagamitan ng giniling na baboy or ground pork, atsuete para sa kulay, asukal, asin, pampalasa, tulad po ng garlic, pepper at mga chilies para sa anghang. Ang hugis nito ay kadalasang bilog o hugis itlog at hindi tulad ng mga mahabang hugis na karaniwan ng longganisa. At ang huli po ay ang dried mangoes. Ang dried mango daw po ay nagmula at gawa sa iba't ibang lugar sa Cebu. Ang mga sariwang mangga daw po sa Cebu ay pangunahing nagmumula sa mga sakahan sa iba't ibang bayan at lungsod ng Cebu. Kabilang daw po dito ang Guadalupe, Busay at Bonbon, at sa Dalaguete, Toledo. At ang mga manggang ito ay karaniwang iba't ibang uri ng Carabao mango na kilala sa matamis at makatas na laman. Ang mga mangga ay maaaring anihin at ibenta bilang sariwa o proseso para sa paggagawa ng pinatuyong mangga. Ito po ay gawa mula sa sariwang mangga na pinili at pinatuyo. Sa pagpapatuyo po ay maaring gawin ay kailangan daw po ay nagpapatuyo sa araw. Pagpapatuyo gamit ang mga modernong kagamitan tulad ng mga pabrika or kuryenteng dryer para sa mas mabilis at kontroladong proseso ng mga pagpapatuyo. San Isidro Labrador Parish Church, commonly known as Salazi Church, is a Roman Catholic church in the municipality of Lazi, Siquijor, Philippines. Within the jurisdiction of the Diocese of Dumaguete, it became an independent parish in 1857 under the advocacy of Saint Isidore of the Laborer. The Tudafos Marine Sanctuary is a small marine reserve located in the north of the island of Siquijor. Established in 1986, it is the oldest marine protected area on the island. It includes mangroves and coral reefs that are home to schools of barracuda, giant clams, starfish, turtles, and several species of clownfish. Cambuga High Falls, located in the town of Lazi of Siquijor, is one of the island's most iconic natural attractions, surrounded by lush greenery and known its vivid turquoise waters. Thus, multiple waterfall offers a refreshing escape and plenty of adventure. Peanut balls, locally known as bola bola mani, are a popular, beloved snack of Siquijor. These bite-sized delights are testament to the island agriculture, heritage, and traditional culinary techniques.
In Siquijor, salwaki refers to sea urchins, a popular local delicacy known for its flavor meat. They are commonly found during low tide when locals collect them from the exposed seabed. Torta, as a signature pastry of Siquijor, is a beloved Filipino treat. Known for its eggs based on various fillings, it's a traditional delicacy, often served during special occasion with locals having unique motifs and ingredients. Dumako naman tayo sa lugar ng Negros Oriental. Ito ay isang lalawigan sa rehiyon ng Central Visayas ng Pilipinas at kilala rin sa mga natural na tanawin tulad ng bundok, talon, dalampasigan at kuweba. At ang capital province nito ay ang Dumaguete City. Isa sa mga sikat na tourist spot sa Negros Oriental ay ang Mabinay Cave. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Mabinay at tinaguriang Cave Capital of the Philippines dahil sa higit 400 na kuweba na mayroon nito. Pinakasikat dito ay ang Odluman Cave at ang Pandalihan Cave. Isa din sa mga dinarayo ang Manhuyod White Sandbar na tinatawag ding Maldives of the Philippines. Ito ay isang mahabang sandbar na lumilitaw tuwing low tide. Ito ay makikita sa pagitan ng Manhuyod at Bais. Ito ay may maputing buhangin at may crystal clear na tubig. Sumunod naman ay ang dolphin watching sa Bais City. Isa sa mga pangunahing atraksyon sa Bais ay ang dolphin watching sa Tanon Strait, kung saan makikita ang grupo ng mga dolphin at ganoon na rin ang mga balyena. Isa sa mga iconic na desserts ng Dumaguete ay ang Sansribal. Ito ay gawa sa layers ng buttery merengue, cashew nuts at rich buttercream. Ang pinakasikat na gawaan ng Sansribal ay ang Sansribal Cakes and Pastry. Ito ay may texture na malutong na malambot at may katamtamang tamis. Isa pa sa pinagmamalaki ng Negros Oriental ay ang Budbod Kabog. Isa itong kakaibang suman na gawa sa millet o kabog, imbes na regular na bigas. Ito ay binabalot sa dahon ng saging at inihahain kasama ng sikwate o mainit na tsokolate. Siyempre, ang Dumaguete Express. Ito ay Dumaguete style na Bicol Express. Ngunit ang ginagamit nila dito ay mga seafood kagaya ng shrimp, squid at mga isda pa. Nilalagyan din nila ito ng coconut milk at syempre hindi mawawala ang siling maanghang. Let's move on to Region 8, our Eastern Visayas. Eastern Visayas was heavily affected by Super Typhoon Yolanda in November 2013. The region has shown its resilience by bouncing back from devastation. With its beautiful natural attractions, tourists have been enamored by its charm. The region included the provinces of Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, and Southern Leyte. So ngayon tatalakayin natin ang Biliran. Isa-isayin natin dito ang mga famous attraction katulad na Sambawan Island. Sambawan Island ay may puting buhangin na maunlad sa marine life at mainit na asul na tubig na dumadampi sa punong kahoy ng dalampasigan na kinakailangan para sa mga gustong tumakas mula sa realidad. Ang Sambawan Island ay matatagpuan 5 km ng kaunarang baybayin ng Maripipi Municipality sa timog na dagat ng Samar. Mabilis binibisita ng mga turistang na attraction ng mga turista ang semi-curved beach na may natatasang rock formation na natakpan ng berdeng damo. Bilang backdrop ay lumilikha ng bula ng pantasya na pumapasok sa ibang dimensyon. So ngayon sunod naman natin ang Tumalistic Falls na sa Biliran din ito. Ang Tumalistic Falls ay isang pagpigil hiningang destinasyon na nag-aalok na pinamahusay sa parehong mundo. Nakakapreskong dagat at nakakapagpalinaw ng tubig sa buwan. Pagkatapos masiyahan ng paglangoy sa agatang ilang hakbang na lang ang layo mo mula sa nakapagpalakas ng talon kung saan ang tubig ay napakasariwa
Malamig at dalisay na inumin, nakikilala bilang pinakamatamis na tubig sa mundo. Pwede siyang inumin guys, tulad ng parang nature spring ba, ganun. Kaya kung may bala kayong puntahan to, puntahan nyo na to at uminom kayo ng tubig. So punta naman tayo sa mga local delicacies ng Biliran. Andito ang isang lokon. Ang lokon ay para siyang isa siyang hipon na malalaki na binubusa. At sabi nila masarap daw ito. At pag daw kinain mo to, para daw napunta sa kabilang buhay. So next naman natin yung isa nilang mga pagkain doon. Ditong pickles, papaya. Gawa ito sa papaya. Syempre papaya. Ito yung parang atsara na kinakain nila doon. Parang nga siyang atsara na nakalagay sa garapon. Tapos sabi nila binababad lang ata ito. Parang hindi na ata ito niluluto. Parang tinitimplahan lang nila. Ganun. Masarap daw itong papaya pickles na to yung atsara. Kung gusto nyo, tikman nyo, buli kayo sa Shopee, meron nun. So, last natin ang mga food delicacy sa kanila ay suman, sinambiran suman. Ito. Ganito yan guys, yung itsura. Parang sumang kahoy lang siya, pero parang style saging siya yung itsura. Ewan natin kung masarap to, pero try natin susunod pag napunta tayo ng Biliran. Yun lang guys, salamat. Hi guys, tatalakayin natin ngayon ang sikat na tourist spot sa Eastern Samar. Unahin na natin ang Tubabo Island. Ang Tubabo Island ay matatagpuan sa Eastern Samar. Kilala ito sa magandang puting buhangin at malinaw na tubig. Perfecto ito para sa swimming. At sikat din dito ang snorkeling at diving. Isang paraiso sa mga naghahanap ng relaxation at kagandahan ng kalikasan. Ang next naman natin ay ang Borongan Lake closest Conover Polars. Ay matatagpuan din dito sa Eastern Samar. Ito ay isang mahalagang lugar na mayaman sa biodiversity na nagtataglay ng ibang uri ng halaman at hayop. Isang magandang lugar para sa mga mahilig sa kalikasan at pag-explore. Makikita rin marami din na makikita ang falls cave na pwede mong pagpicturan o pwede kang mag-relax. Susunod naman natin ang sikat na delicacy ng Eastern Samar. Uunahin na natin ang Sasima. Ang Sasima ay isang delicacy ng Eastern Samar. Ito ay isang uri ng kakanin na karaniwang gawa sa malagkit na bigas at may iba't ibang sangkap tulad ng coconut milk, asukal o honey. Isa daw ito sa masarap at kakaibang merienda o panghimagas. Susunod naman natin ngayon ang tamis-tamis. Ang tamis-tamis ay isa rin delicacy ng Eastern Samar. Ito ay isang uri ng kakanin na kadalasang gawa rin sa malagkit na bigas at bunga ng tambis. May kakaiba daw itong lasa at texture. Isa rin daw itong natatanging merienda o panghimagas mula sa rehiyon. Susunod naman natin ang moron. Ang moron ay isa rin delicacy ng Eastern Samar. Gawa daw ito sa rice flour, coconut milk, asukal, o ube, at chocolate. Kung tawagin ng moron sa Eastern Samar ay suman moron dahil kamukha daw ito ng suman. Pero ang kinaibahan lang nato ay may palaman siya sa loob na chocolate o ube. At natatangi daw ang lasa nito as may texture at isang masarap na merienda o panghimagas na sulit daw pag sinubukan mo. Try nyo lang subukan ang suman moron. Let's move on to the land of Leyte. First, we have one of the famous attractions in Leyte, the Santo Niño Shrine. The Santo Niño Shrine and Heritage is one of the 20 presidential rest houses
built by late former President Ferdinand Marcos for his wife, who was originally from Tacloban. The Shrine and Heritage Museum was considered a palace during the Marcos regime. Next, we have Yolanda Ground Zero. Ground Zero is a term often used to refer to an area left most devastated after a disaster. Ground Zero pertained to the barangay of 68 Alibong in Tacloban City. On to the next, San Juanico Bridge, also known as the Philippine-Japan Friendship Highway Bridge, was part of a large bundle of high-visibility foreign load-funded infrastructure launched by the Philippine President Marcos administration during the 1969 presidential election campaign. Next, local delicacies in Leyte. The Philippine cuisine, roscas or bizcochos de roscas, refer to a type of pastry cookies from the province of Leyte, mainly from the towns of Barugo and Carigara. Some claims that these pasalubong pastry cookies trace their history to the Spanish era. Next, bukayo. Bukayo is a popular sweet treat in Leyte, particularly in the town of Burawen. It's a traditional Filipino dessert made from grated young coconut cooked in melted brown sugar until caramelized, often wrapped in banana leaves. The Burawanon version is unique because it's cooked inside the coconut shell before being wrapped. Another version of rice cake is the suman malagkit, made from glutinous rice, coconut milk, brown sugar, and flavored with a lye solution, which makes the taste distinct, also wrapped in banana leaf. This dessert is served with the latik sauce on top and is best enjoyed with the coffee or hot chocolate. Grated coconut meat can also be used as toppings. The tourist spot of Samar or Western Samar. First is the Sacred Heart statue. Ang makikita sa isang Sacred Heart statue ay depende sa partikular na estatwa. Karamihan sa mga estatwa ng Sacred Heart ni Jesus ay nagpapakita kay Jesus na may nakalantad ng puso. Kadalasang may mga sugat o tinutusok na espada na napapalibutan ng mga tinik o apoy. Ito ay sumisimbolo sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan at mga kanyang pagdurusa para sa ating mga kasalanan. The second tourist spot of Samar, ang Bangin Bugtong Falls. Ang Bangin Bugtong Falls ay matatagpuan sa Calbayog City, Samar. Ito ay bahagi ng Sohotan Natural Bridge National Park at madalas na binibisita ng mga turista dahil sa kagandahan nito. Ang makikita sa Bangin Bugtong Falls ay ang talon, kilala sa malinis at malamig na tubig nito. Meron din itong magagandang limestone formation at stalactites at stalagmites na nagpapaganda sa lugar. Ang pagbisita sa Bangin Bugtong Falls ay isang magandang karanasan para sa mahilig sa kalikasan at adventure. At ang pangatlong tourist spot ng Samar ay ang Sohotan Caves sa Basay, Samar. Kilala sa magandang limestone formation, stalactites, stalagmites, at isang natural bridge. Maaring galugarin ang mga kuweba sa pamamagitan ng kayaking o paglalakad. Isang magandang lugar para sa mahilig sa kalikasan at adventure. Ang Southern Leyte ay isang tahimik ngunit kahanga-hangang lalawigan sa rehiyon ng Silangang Visayas na kilala sa likas na ganda, mayamang kultura at malinis na kapaligiran. Ang capital province nito ay ang Maasin City. Kabilang sa mga tampok na pasyalan nito ay ang Basanghay Musua, isang tradisyonal na bahay na sumasalamin sa sinaunang pamumuhay ng mga waray. Para sa mga mahihilig naman sa adventure at diving, andyan ang Sogod Bay Dive Sites
na may kristal na malinaw na tubig at makukulay na coral reefs. Samantala, ang Ilihan Point ay perpekto para sa snorkeling at nature trips dahil sa napakagandang marine life nito.